Ako po si Edgardo Generoso, 52 taong gulang. Nakatira po ako sa Barangay del Remedio, San Pablo City. Ako po ay isang tricycle driver, namamasada po ako buong araw. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman na iba't ibang klase po siya. Nagkaroon po ako ng diferensya sa bituka, naepektuhan po ang aking colon. Nagkaroon din po ako ng bato sa abdo. Tapos nagkaroon din po ako ng diferensya sa spinal cord, doon po sa may L4, L5 kung tawagin nila. Tapos nagkaroon din po ako ng malalang uric acid at saka po over fatigue. Noong una hindi ko pinapansin na yung aking pananakit itong aking baywang, hindi ko pinapansin noong una. Kasi akala ko, ano lang, normal lang. Kung sa aking pamamasada, siguro parang ano na rin ng mga driver na sa aking pagtatrabaho, akala ko normal lang. Na isang araw, siguro tumagal siya ng mga 2 years, 3 years, siyang tumagal. Ngayon, may dumating ang isang araw na talagang siya tumodo ng sakit. Kumbaga, sumakit na siya sa kaliwa. Tapos, lilipat siya sa kanan. Tapos, sa gitna. Nung taong 2019, doon na ako unting-unting namayat na. Sabi ng asawa ko, magpatingin daw ako sa doktor. E di sabi ko, patingin kami sa doktor. Ngayon, ang ginawa po ng doktor, niresetahan ako ng gamot hanggang sa parang nararamdaman ko. Parang hindi ako nagkakaroon ng improvement sa aking katawan. Talagang bumabagsak pa rin ako na bumabagsak. Hanggang sa talagang ako ay tumimbang na ng 54, 54 kilos. Doon na ako nabahala sa aking sarili. Kumbagi talagang, kasi namumutla na ako eh. Bumababa na rin yung aking dugo. Madalas na rin ako mahilo. Nagpatingin pa uli kami sa doktor. Ang gusto naman mangyari noon, doktor, i-pull abdomen ba tawag doon? Yung titignan niya lahat yung organs ko. Ang nakita lang ng doktor, meron daw po akong bato sa abdo, pero mild lang daw naman. Pwede maaagapan pa rin daw naman sa gamot. Ngayon, nung puro negative, wala silang nakita. Ang gustong mangyari ni doktor, kumbaga yung last findings na lang niya, sisilipin niya yung aking bituka. Sa pagkakataong yun, parang hindi na ako pumayag. Para kasing natatakot ako kasi unang-una, mahal ang presyo. Umabot yata ng 40 mil eh. Tsaka pangalawa, isa kong isipin na baka pag may nakita sila dun sa loob, magkakaroon ako ng isipin na yung baka makita silang cancerous o kung anong stage na, parang madaragdagan lang yung aking problema. Tapos, hindi kay nakahiga. Magulo na isip ko noon. Kumbaga parang ito na siguro kasi nawawalan na akong ganang kumain. Ramdam ko na yung parang nangihina na ako. Kasi pag ako natingin sa salamin, as in talaga itong mukha ko na to, lumaglag yan. At itong mga talukap na mata ko. Pagkatapos, dumaylay na ito, yung mga tiyan ko na yan, laylay na. Tsaka yung buto ko dito sa may balakang, as in talagang lumabas yan. Nakapangkapa ko na yan pagka ako nakabaloktot na ganon. Kinakapa ko yan, talagang lumabas yan. Talagang manipis na manipis. Parang naisip ko, parang siguro mga linggo na lang, araw. Hindi ako tatagal na 1 buwan. Kasi yung parang ramdam ko sa sarili ko. Ay, kung di ako tatagal na ng 1 buwan. Kaya sabi ko, ito na, wala na. Talagang sabi ng asawa ko, manalangin ako. Sige. Talagang nakipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng isang buhay. Alam niyo, sa kinabukasan po, para po bang, parang may nagbago sa aking na nag-research na ako, ni-research ko na yung mga dapat kong gagawin. Hindi na po ako, kasi sabi nung asawa ko, papadoktor nga kami. Sabi ko, meron akong lalapitan. Sabi ko sa asawa ko, bili muna tayo ng King's Herbal Plus. Malapit lang naman dito yung tindahan. Yan ang sabi ng asawa ko. Magpatingin ka muna sa doktor. Sabi ko,
bili muna tayo ng King Herbals Plus. Tapos, sige balik tayo. Bili ako. Pagkabili ko, uminom ako ng 2 takal. Kasi may baso yun, di ba? Maliit. Uminom ako ng 2 takal nun para sigurado ako. Sure ako na hindi ako magkukulaps dun sa pagdating namin sa doktor. Siguro mga 30 minutes, nakaramdam na ako nung parang pinawisan ako. Nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Sabi ko, parang nag-iiba ng pakiramdam ko. Sige, nagpatingin pa rin ako sa doktor. Pagkatapos nun, uwi na kami. Yun na, kinaral ko na siya. Kung kasi inaraw-araw ko na siya ng pag-inom, parang nakaramdam na ako ng gutom. Kasi galing ako sa hindi nga pagkain ng walang gana na. Tapos, sabi ko parang nagugutom na ako. Parang iba yata ang pakiramdam ko, parang gutom na ako. Paluto ako sa sawa ko ng tilapia, tapos dinasay ko damihan mo ng gulay. Kumain ako. Pagkakain ko, natuwa ako at lasang-lasa ko na yung higop ko ng sabaw. Talagang malasang-malasa na siya. Tapos nakakain ako, medyo madami na kain ko. Yun ang kaano-ano kong sabi ko, Panginoon, salamat po. Ang ginamit niyo po itong King Herbal Plus na nakatulong sa akin. Malaking tulong ang naibigay niya sa akin. Dahil kung sa iba-iba, talagang hindi nila kakayanin. Yung sakit ko, 5, ay yung nga lang 1. Matindi na yon, yung sa bituka. Matindi na po yun. Kaya ito, sa awa at tulong ng Panginoon, ito na ako ngayon. Lakas na, nakapamasada na ako. Hanggang sa ngayon po, gumagamit po ako nan. Pati isineshare ko rin po sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kaibigan. Unang-una yung aking biyanan, natulungan po ang aking biyanan sa kanyang karamdaman. Yun po, talagang masasabi ko, gamitin nyo yung King Herbal Plus, malaking tulong ko. Yun lang po may ipayo ko sa iba, yung mga nawawala na ng kumpiyansa sa sarili na sila hindi nagagaling. Hindi po, meron po. Unang-una sa Panginoon, manalangin po tayo, makipag-usap po tayo, humingi po tayo ng guide kung ano po ating gagawin. Makipag-usap lang po kayo. Ngayon, nag-iingat na ako sa pagkain. Ngayon po, ako po yung nagpapasalamat sa King Herbal Plus sa tulong na ibinigay niya sa akin. Yun po ay hindi ko makakalimutan hanggang sa pagtanda ko.